Yung bang actuation po ngayon po ng ating pong mambabatas ni Senador Bato de la Rosa na gawin pong taguan ang Senado, yan ba ay may tuturing na kaduwagan? May tuturing bang tama? Nasa legal ba siyang posisyon? Di ba? Dahil nga, kung ikukumpara ho ninyo sa panahon ni dating Pangulong Duterte, na hindi naman po siya elected dahil tapos na po kanyang termino. So wala po siyang immunity po. Di tulad po nung kapag you're a sitting president, you're immune to anything. Kaso, hindi ka pwedeng galawin. Diba? Pwedeng lang sa'yo, pwede ka i-impeach lamang for you to be removed from your position. Pero dahil po ang dating Pangulong Duterte, wala na ho sa poder, nung siya po ay bumiyahe po mula Hong Kong at umuwi sa Pilipinas, nakaabang na pala ho ang mga arresting officer po doon. Kaya yun po yung nangyari sa kanya. Pero ang kaibahan naman po dito ngayon kay Senador Bato de la Rosa, dahil siya po ay sitting senator, hanggang 2028 pa ho siya. So, yan yung malaking katanungan kung ano ba ang posibleng kaibahan nitong dalawang gustong dakpin po ng ICC. Marami nagtatanong, ano ba ho yung ginawa ni Senador Bato de la Rosa? Ito po'y naaayon po ba sa batas? O ito po ba ay senyales ng kaduwagan? O tama ho bang ginawa niya na gawin pong taguan ang mismong Senado? Unang-una, hindi ba ang sinasabi ng gobyerno, ng administrasyon, pwede siyang arrestuin at any moment kasi ang binibigay nila na batas yung RA 9851. Because if you look at Section 17, ang nakalagay doon, our government can dispense with investigation and prosecution. Tapos, pwede siyang arrestuin at isurrender sa kustodiya ng isang international tribunal kagaya ng ICC. And in fact, nakita ko kanina, yan ang sinabi ni Claire Castro. Okay. So, hindi siya pwedeng magtago, pwede siyang ulihin anytime. Tapos, ang sinasabi pa nila, if you look at our Constitution, hindi lang naman pwedeng arrestuin ng senador while Congress is in session na kapag nakomit siya ng minor offense. But if the offense carries a penalty of more than 6 years, so dapat pwede siyang arrestuin. Ang kaso niya daw sa ICC is crime against humanity. Mabigat na kaso yan. So yun yung mga argumento, hindi ba? So on the one hand, pwede mong sabihin yan. But on the other hand, medyo gray area yon. Kasi bakit? If you look at Section 17 ng RA 9851, totoo na pwede kang arrestuhin, totoo na pwede kang i-extradite, pero merong kolatilya, nakalagay doon, subject to applicable extradition laws and treaties. Okay. Di ba pag-uusapan natin dito Rome Statute? Yeah. Inaaresto si Bato dahil may warrant of arrest na inisyo ng ICC. Yes. If you look at Article 59 of the Rome Statute, nakalagay doon na kapag nag-serve ang ICC ng warrant, hindi naman nila inaasahan na kaagad yung tao ay aarestuhin, ilasakay sa eroplano, tapos diretsong ihahatid sa kanila. Even Article 59 of the same Rome Statute, nire-recognize nila na dadaan muna sa judicial authority. Ayun. Kaya sa totoo lang, yung nangyari kay Digong, medyo nabigla din yung ICC kasi hirap silang mang-aresto eh. Lagi ko nga example, si al-Bashir ng Sudan, biro mo several warrants of arrest were issued against him. Hindi pa rin. Hindi siya mahuli-huli kasi yung mga bansang tinataguan niya, hindi siya sinusurrender. And some of those countries are even members of the Rome Statute. Yeah. So, yun ang point ko, no? On the other hand, yun ang sinasabi naman ng ICC, hindi ba? So, yun yung tinatawag na gray area. Kaya ang Senado, understandably, nagawa sila ng resolution na wag niyo munang arestuhin agad hindi dumadaan sa proseso sa korte. Yun. That basically is the message, hindi ba? Kasi yun nga yung gray area eh. On the one hand, siyempre, ni-impose ng kapulisyan. Hindi, pwede kang arrestuin. Nasakay ka namin sa aeroplano. Sa Cebu Pacific na lang siguro para mas mura. Yung mga ganyang kwento, hindi ba? So, iyahatid ka namin. O, di ba? Pero siyempre, sinasabi din naman ng iba, teka, wag yung munang ihatid. Dali niyo yan sa judicial authorities. And besides, conflicting din kasi yung RA 9851 mismo sa Rome Statute. Okay. Kasi sa RA 9851, pwedeng huwag na tayo mag-investiga. Di ba sa ICC,
makikialam lang sila kapag hindi na tayo, wala tayong kakayanan Yes. na mag-prosecute, di ba? Tama. So, yung point ko lang, ang daming gray areas which I think only the Supreme Court can answer. Ngayon, yung tanong, yung bang ginawa ni Bato ay kaduwagan, sa totoo lang, siguro, logic tells us, harapin niya dapat yung kaso, may warrant of arrest siya. Pero naiintindihan ko rin kung bakit ayaw niya. Alam mo kung bakit? Oo. Pag ikaw nakuha ka ng ICC, halos hindi ka na makakalabas. Tama. Wala pa sa kasaysayan ng ICC, wala pang nag-file ng petition for interim release na Greenland. Tama. Wala pa. Halos lahat dyan, pag nakuha ka nila, magtutuloy sa hearing yan. Kung ma-acquit ka man, aabuti ka ng 8 hanggang 10 taon. 4 ang na-acquit so far dyan eh. 3 after ng trial, yung isa during appeal. Yeah. So syempre, iniisip di ba to, pag nahuli ako, kahit cleansy lang yung kaso sa akin, kahit ma-acquit ako, ilang taon na yung mama, hindi ba? Syempre, ayaw niya makulong ng 10 taon, kaya nga nagmamakaawa na, hindi ba? Oo. Pero ang Pangulo ho ba ay meron ho bang say ho dito? Dahil humingi siya ng apela umapela siya kay Pangulo Marcos Jr. na kung maaari, wag siyang i-turn over sa ICC. Kasi sir, ito namang cooperation natin sa ICC is an executive prerogative. So ang ibig ko sabihin, ang nagde-decide nito talaga yung ehekutibo. Yes. Hindi ba? So sila ang magpapatupad ng pag-aresto eh. Tapos saka nila dadalhin sa korte. Ibig sabihin, bago ka madala sa korte, dapat ma-aresto ka muna. Kagaya nga ng nabanggit ko, may mga bansa ayaw mag-cooperate sa ICC kasi wala namang law enforcement mechanism ang ICC eh. Hindi naman sila pwedeng mag-aresto. They just rely on cooperation of member states. O if a member state would choose not to cooperate, ano magagawa ng ICC? Wala. So alam mo ba sa Kenya nga, si Kenyatta, I remember, may kaso si Kenyatta before. Ngayon, na-realize ng ICC, mahirap pulihin, yung mga ebidensya, hindi na natin makakala. Pakalain mo, dinismiss na lang yung case. Oo. Sabi ng ICC, wag na natin itong asikasuhin kasi sayang lang yung effort natin. Dito naman kasi, yung effort ng ICC hindi sayang kasi willingly nagko-cooperate tayo. Gusto nga natin silang dali na ron eh. Oo. Di ba? So yun yung mga gray areas which the court would have to resolve as it goes on. So ang the best advice kay Senador Bato, siguro yung kanya mga legal team no is humingi nga ho ng ng comment from the Supreme Court, parang ganun. Tama ba, attorney? Yun ang kailangan gawin nila. They need judicial intervention. Lalo pat maswerte siya kasi tinindigan siya ng Senado ngayon. Sabi ng Senado, wag aresto hanggat hindi niya ma-exhaust yung kanyang legal remedies. At syempre may deadlock, hindi ba? Yeah. So gusto sana ng NBI, gusto sana ng kapulisahan, ulihin na. Sabi naman ng Senado, hindi. Maswerte dito si Bato because at the end of the day, it seems to me that the resolution of this should come from the courts. Oy. Sa Supreme Court po, attorney? Siyempre, kailangan magsampa siya ng karampatang petisyon. Pag sinabi ng Korte Suprema, hindi siya basta pwede aresto, di masaya na siya. Kaya siya nagtatago eh. Hindi kagaya nung nangyari kay Trillanes noong 2018. Yeah. Oo. So, pero ang ano nito... At kung ikaw ay makapangyarihan at ikaw ay malaking tao at alam mo politika lang din yung issue. Yes. Because at that time, iniipit politika ni si Trillanes. Alam niyang at some point makakalaya siya eh, di ba? Yeah, So, ganun din si Bato. Kung dito siya inaaresto, iniisip niya pag nag-iba-ip ng hangin. Kung politika ito, malaking tsansa kung makalaya. Pero pag nahuli siya sa ICC, naku, 10 taon siya doon, 12 years siya doon, hindi siya makakauwi. So, ang gagawin niya ay mag-aantay at mabutit pabor sa kanya ang kasulukuyang po leadership ng Senado, no? Attorney? Maswerte niya, saktong-sakto nag-iba na liderato kasi kung si Tito Soto yan, balang nasa aeroplano na siya, papunta na siya ng ICC. Okay, so mag-aantay tayo dahil hindi mo pwedeng madaliin ang mga maestrado at attorney, di ba? Yun nga ang mangyayari dyan. Pero given the urgency of the matter, I'm pretty sure the Supreme Court naman would try to resolve the petitions that would be filed before it as soon as it can. Pero attorney, sa tingin ba ninyo yung mga gray area na binabanggit mo kanina ay sa tingin ba ninyo mababalanse ito ng mga maestrado at papaboran ng ating senador?
Siguro naman kasi wala din naman silang choice ano. Kasi ang maswerte lang kay Bato, may chance siya ngayon na mag-seek na judicial relief. Kasi kung ang ginawa ng gobyerno, sinakay siya ng aeroplano, diniretso siya. Wala na. Dahil nga gray area yan, may presumption of regularity. Lalabas na regular yung ginawa ng gobyerno. Oho. At pupunta siya sa court. Kaya lang, by the time na mag-decision yung korte, Wala nasa na. ICC na siya, ibabalik pa ba siya? Oho. Di hindi ka na maibabalik, hindi ba? Oho. Para ka nagpunta ka ng Amerika, PNP ka, Oho. wala kang choice kundi magtago. Hindi ba? Kasi pag nahuli ka, dadali ka talaga sa Pilipinas, hindi ka na makakabalik sa Amerika. Parang ganun ang analogy niyan. Pero tinitingnan ko kasi dahil meron pong petition noon, yung nangyari ho kay former President Duterte, may petition pong pero wala naman hong TRO na binigay ang ang Supreme Court. Baka maulit. Baka Hindi sila nagmamadali na kasi nadala na sa okay. nadala na sa dahig at tagal, di ba? Yes, It would have been deep. Kasi nga, kaya nga sa tingin ko, ang ginawa ng gobyerno doon, diniretso siya sa dahig. Kasi kung yan dinala mo pa sa Judicial Authority, Tama. baka pag-raise pa ng defense. Oho. Unang defense na sasabihin niya, pwede naman akong i-demanda dito, ayaw nila. Yung mga ganun, among others. Yeah. So, para hindi na umabot sa ganun at manalo pa, pinadala na doon. So, ganun din yung mangyayari kay Bato. Padala mo doon. By the time na, sa tingin mo ba, pag nag-issue ang Supreme Court dito na pauuwiin ba nila yun? Siyempre, hindi naman, hindi ba? Oho. Okay. Kasi hindi pa ginawa yan ng ICC eh. Oho. November pa pala 2025 ay meron na palang ginawa nilang secret at sealed yung arrest warrant. Ano sa tingin ninyo, attorney? Bakit nga ba itinago ito at ngayon lamang na unsealed? Actually, it's a general rule. Ang ginagawa ng ICC, talagang confidential ang kanilang mga warrants of arrest. Okay. Kasi nga, mahirap hulihin yung mga gusto nilang muli pag pinaalam nila. Magtatago. Okay. Alam mo ba, of the 24 or 26 warrants of arrest issued by the ICC, 8 lang yung ginawa nilang public. Those are publicly made for press release purpose lang. Okay. At alam nila, malaki, either alam nila hindi rin naman nila mahuhuli, hindi ba? O edi mag-press release na lang tayo para alam nila na we're a functioning court. But for the most part, pag feeling nila kaya na mangulihin, hindi nila sasabihin niya para biglain yung tao. Para magugulat na lang si Senator Bato na nahuli na siya. Okay, lastly, yung sinasabi ni Senator Bato na hindi naman siya tumatakbo sa kanyang pananagutan, kung meron man, handa siyang humarap sa local court pero wag naman sa ibang bansa. Dapat bang kasuhan siya dito sa ating local na korte? Nawala. Attorney? Ayan na po. Dapat pong nawala po. Ang ko po, dahil sabi niya, hindi daw niya tinatakbuhan ang kanyang pananagutan. Kung meron man, ay handa siyang humarap sa local court pero dapat ba siyang kasuhan? Sa local court po. Gusto niya sa local court. Yeah. Well, siyempre, gusto niya siyempre sa local court, unang-una, mas may laban siya. Yes. Pangalawa, yung mga ebidensya niya, kasi sa totoo lang, let's call a spade a spade, ang kanyang pananagutan is essentially by virtue of command responsibility. Yes. Wala masyado akong ebidensya na nakita na automatically tinuturo siya, na siya talaga yung nagturo, para may instruction siya talaga na itukhang nyo yan. Yeah. Wala namang ganung mga allegations sa kanya eh. Yeah. In fact, may isang insider witness na magsasabi na meron silang grupo. But at least, di ba, base doon sa mga investigation na narinig natin sa Kongreso, di ba, parang wala naman yung talagang diretso siyang tinuturo. Yeah. Na parang mga bata, ito ang gagawin natin. In fact, he's just being faulted for the parang executive order ba, anong tawag doon, or circular na inisyu ng PNP relative to the war on drugs. So, syempre, sa isip niya, hindi naman ako diretsyo na masasangkot dito, pwede kong ilusot. Kaya lang, pag nasa ICC nga siya, aabutin siya doon ng 10 taon. Syempre, ayaw niya yun. Teka, nawala. Hello, attorney? Attorney? Opo. Naku, nawala. Ano siya ho? Allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator. Medyo mahinang mahinang kaso, parang ganon. Hindi ko naman sinasabing mahina talaga, hindi ko pa nakita yung mga ebidensya. Pero syempre, kung ikaw ang tao na yon,
ayaw mo rin, hindi ba? Feeling mo kasi mas may laban ka dito. Oho, okay. Ayun, sige. So, antay na ho natin. So, I'm sure may urgency at tutugunan ito kagad ng ating pong Supreme Court. Salamat po, Sir Attorney, thank you Alex. so much po. Thank you Salamat po. Attorney Ed Chico, isa pong magaling sa usaping legal. Ayun. So at least naintindihan na ho natin, no? Ang mga termino at ano ang mga gray area po. Ayun nga. Dahil nga pinaghahambing ho natin yung Rome Statute at yung ating pong saligang batas. Dahil po wala na ho tayo sa Rome Statute, iba ho ang talaga interpretasyon. So, tingnan natin ang ating po mga maestrado. I'm sure ito po ang last recourse po ng ating pong mambabatas, no? Ating pong Senador Bato de la Rosa tumungo ho ng Supreme Court ng kanya pong legal team para humiling po ng judicial interpretation po dito. Swerte siya. Meron po siyang safe haven muna ngayon ang Senado. Mo kung tama nga, what if kung si Senador Soto yon, baka sabihin na hindi ka pwede magstay dito, lumabas ka. Ayun, mabuti bumoto siya kay Senador Alan Peter Cayetano na ngayon po ang Senate President. Sige, so antayin natin kung ano po magiging resulta po ng tugon dito ng Supreme Court.